balot ng kaba ang magkakamag-anak na ito na intense na naglalaro ng bingo. Sa letter N! Sa bingo kasi nakasalalay kung kani-kanino mapupunta ang halos kalahating ektaryang lupa na pamana ng kanilang ina. Sino kaya sa kanila ang bibingo? Ang mga nagbibingo sa video, mga tiga San Juan sa Batangas. Si Crisanto at ang kanyang 11 kapatid. Kwento ni Crisanto, nung namatay raw ang kanilang inang si Nicanora nito lang nakaraang taon, wala raw itong naiwang last will and testament. Kaya palaisipan sa 100 magkakapatid kung kanino mapupunta ang lupang nakapangalan sa kanilang ina. Dati, sabi ibebenta ay wala namang bibilit, wala namang titulo. Kung ano sakali, kailangan may titulo muna. Dito na nagka-bright idea ang panganay na si Crisanto na idaan ang lahat sa paborito nilang laro, ang BINGO Bingo! Pagka yung nagkakaipon-ipon, kunyari yung may lamay, nagagawa nila yon. Paminsan-minsan naman nagyayaya ka nung, bingo tayo. Hindi naman kami kumontra sa kung anong sabihin ng panganay na lalaki, yun na lang ang susundin namin. Ang lupang up for grabs o mamanahin ng sino man sa mga magkakapatid. Ang 4,700 square meters na lupaing ito sa barangay Talahiban First. 1940s nung naging tenant ng lupa ang kanilang Tatay Chodoro. Ginagawa nung may-ari ng lupa, pinapalawalan lahat yung gastos. Pag naaani na, babawasin muna yon yung binigay niyang pera. Tapos yung sobra, yun ang hahatiin nila. Tinaniman niya ito ng palay na siyang ipinantustos niya sa 13 nitong mga anak na 12 na lang ang natira ngayon dahil namatay ang isa. Ang misis ni Tatay Chodoro na si Nanay Nicanora naman, nagbebenta noon ng kakanin sa palengke. Lumalakad kami dyan sa palayan na yan, tapos may sunong pa kami bilao na yung ibinebenta namin sa palengke. Dahil sa pagsisikap ni Tatay Chodoro, makalipas ang 5 dekadang pagiging tenant o tagasaka, pinagkalooban ng lupa na kanyang sinasaka ng may-ari nito. Pagkakaintindi ko lang po kasi yung pag-tenant ka talaga at kailangan na ng may-ari yung lupang malaking yon, bibigyan talaga ng parte yung mga nag-aasikaso ng lupang yon. Tumangging magpa-interview ang pamilya ng original na may-ari ng lupa. Pero pagtitiyak nila, wala na raw silang balak pang bawiin ito. Basta sabi sa amin na daw yun Malaking tulong sa amin yun. Papasalamat nga kami doon sa may-ari Masaya, pinaghirapan ng tatay namin Hindi na wala yung may pakinabang sa amin Taong 2001, namatay si Tatay Chodoro dahil sa sakit sa tiyan. Nitong nakaraang taon naman, sumunod si Nanay Nicanora dahil sa katandaan. Ang panganay na si Crisanto napaisip kung ano ang gagawin sa naiwang ari-arian ng mga magulang. Wala akong alam na paraan Pag sinabi kong itong iyo, magalit yung isa, ba't yan binigay mo sa kanya? Kaya nitong April 28, ilang araw matapos ang unang death anniversary ng kanilang Nanay Nicanora, nagtipon-tipon ng 100 magkakapatid para Sa letter B! magbingo! Hindi ko na kinalusin. Dahil namatay na rin ang pang-anim sa magkakapatid na si Virginia, ang anak nitong si Vernald ang naging kinatawan o representative nito. Tingnan, baka ito yung uno din. Siyempre, masaya din na kahit paano, kahit wala na siya, na-invite din kami doon. Pero teka, paano ba ang siste sa bingo? Paglilinaw ni Crisanto, ang lupa hindi mapupunta sa iisang tao lang. Sa halip, paghahati-hatian nilang 13, pati na ng pamilya ng namatay na si Virginia. Hating kapatid talaga. At ang paandar nilang pabingo para matukoy lang kung saang parte ng lupa ang mapupunta kanino. Literal na draw lots. Gumuhit ako sa papel, tapos nilagyan ko ng number. Naglagay lang ako ng 13 numero doon sa kalugan.
Bawat isa may pagkakataon na bumunot ng isang bulilyo. Kung sinong bumunot, yun ang iyo, ang kanya. Ako bubunot akin. Number 1, dito ang akin number 1. Kung ako naman ito ay number 10, di number 10 yung kanya. Si Crisanto ang gusto, lot number 5. Pinagawa ko doon yung poso. Si Julie naman, kahit na anong parte ng lupa, carry raw. Ang plano ko sana, papamana ko na lang din sa anak ko para may memory silang makuha sa akin. Okay, kain lang. Ang bunsong si Zosimo may planong mag-alaga ng hayop. Bala ko, alagaan na ng kambing yun, tapos papadamihin. Kaya ang bet niya, yung lote na may mababang numero. Dahil pag 6 to 13, pag umulan, inaabot na ng baha yung lupa. Hindi kinaya ng sapa ang tubig. Pero kaagaw ni Zosimo rito. Akin to, akin. Akin. Ang pamangkin niyang si Vernald. Ang gusto ko kasi talaga doon, yung 1 to 5 na yon. Kasi pag dumating talaga yung time na naulan, talagang kahit pag may halaman ka doon, babahayan talaga. Si Vernald, nag-practice pa raw bago magbunutan. Nung una, nagtatry ako. Nabubunot ko noon, 10, 9, 11, ganon. Sabi ko, hindi na lang muna ako bubunot. Pero si Crisanto, may pakiusap. Hiningi ko na sa kanila yung portion na yon. Number 5, hiningi ko sa kanila. Binigay naman nila. Hindi ako kasali sa bunutan. Dahil siya naman ang aming kuya, sumang-ayon na kami sa gusto niya kasi siya naman yung nakakatanda eh. At nagsimula na nga ang kanilang laro. Si Julie ang nabunot. Lot number 6. Tuwan-tuwa lang din ako. Ang sa akin lang, basta mayroong ipinamana yung nanay ko, kahit ano yung mabunot ko, okay lang. Nung si Zosimo na ang bubunot, Nalug ko ng kinalug na gayaon, dinubli-dubli kong kalawg. Sige, para makuha yung number 1. Number 10 yung nabunot ko. Isa bahaan eh. Napakamatang ulo ko, binabaha eh. Okay lang din. Hindi naman masyadong mababa kung bumahaman lon. Hanggang tuhod lang. si Vernald naman, malakas pa ang laban para sa gusto niyang lote. Kaya ako'y napapalakpak doon kasi natitira na lang doon 7, 1, 2, 3. Tapos yung 7, nabunot pa nung isa kong tita. Tatlo na lang. Yun na nga lang matataas na yung natitira. 3, 2, 1. Tingnet, baka ito yung ulo din. At nung siya na ang bumunot, ang nakuha niya, number 3. Ay, masaya po talaga. Kahit hindi man ganun kalaki yung lupa. Iba eh, kaya mapapapalakpak ka talaga dun eh. Ang nakakuha naman ng pinag-aagawang lot number 1, si Bayong. Masayang nabunot namin yung kaunang-unahan na sadyang siguro yun ang binigay sa amin ng aming magulang. Plano ngayon ng magkakapatid na asikasuhin ang titulo ng lupa para formal nang maipangalan sa kanila ang nabunot nilang parte nito. Yung legal na paraan ng paghahati-hati ng mga heirs o yung tagapagmana dun sa mga properties ay depende sa kung ano ang mapagkakasunduan nila. Basta meron silang pagkakasundo na ito ang mapupunta kanino, yun ay magiging valid. Yung ginawang draw lots sa video, ito naman ay legal. Basta nagkasundo yung mga heirs, yung mga tagapagmana at yung pinagkasunduan nila ay nilagay nila sa papel, no? At pinirmahan nila, ninotaryohan. Papasalamat ako dahil nagkakasundo-sundo kami. Kahit sa paghati-hatian ng lupa eh, sa Bingo Dinaan. Salamat din kay Inay. Di rin naman namin akalain na magkakaroon kami ng kabahagi din lupa. Kaya malaking bagay po yun. Tignan mo nga naman kung ang ibang mga pamilya, paboritong laro ang agawan ng lupa. Sa letter N! Ang pamilya Javier, ibahin nyo! Pabingo-bingo lang! Ang motto kasi nila, the family that plays together stays together!